Kaya masasabi ko, shout out sa mga panadero na nagtatrabaho sa mga maliliit na bakery sa atin sa Pilipinas. Saludo ako sa inyo mga boss. What's up mga boss? Kamusta po kayo? Nawa po kayo ay safe ngayong oras na to mga boss. Kung nasan man kayo nandun ngayon. Ngayon po ay araw ng Martes at 8:48 na ng umaga mga boss. Papasok ako ngayon sa IGA, alas 9 ng umaga ang pasok ko. At may part-time ako mamaya sa 7-Eleven. At kung bago ka pa lang sa aking channel mga boss, i-subscribe mo na yan. At pindutin mo na rin ang notification bell para lagi kang una sa tuwing ako yung may upload na bagong video. At wag mo rin kalimutan sana mga boss na i-share ang ating video para mas marami tayong mapasaya at makasama dito sa Canada mga boss. Let's go mga boss. Na mga boss, mga dilaw na yung mga puno. Kung mapapansinin niyo yung mga nasa paligid niyo mga boss, halos dilaw na yung iba. Malapit na tayo sa IGA mga boss, kung saan ako nagtatrabaho. Sa mga bago pa lang po na nakapanood ng ating video, welcome po sa J Pinoy TV mga boss. Welcome po sa Canada. Let's go mga boss. Kahapon dala ko na yung tubig ko. Hindi naman ako nakapag karga ng tubig dahil brown out kahapon dito mga boss. Buong town. Ang nasagap nating balita may aksidente daw ang nangyari mga boss. So hindi natin sure pa yun kung totoo yun. Kaya daw nagkaroon ng malawak ang blackout sa buong town. Dala ko na kahapon to
gaya nung katrabaho ko doon sa Langaw. Kunwari kinain ko yung Langaw mga boss. Dito sa Delhi, naka-assign. Mga trabaho ko dito mga boss, mga matatanda na. Parang tsahin ko na, yung isa lola ko na. Kahit matatandaan sila mga boss, tatrabaho pa rin sila para sa sarili na lang nila yung mga boss. Dahil dito mga boss, ang daming bayaran. Nangungupahan sila ng bahay, insurance nila, tubig, kuryente, pagkain. Shout out sa mga nagtatrabaho dyan sa mga maliliit na bakery, sa mga panaderia. Shout out po sa inyo mga boss. Kain tayo mga boss. Dala akong kanin mga boss. At bumili ako ng prutas. Dahil sa walang tubig ngayon mga boss, yung water dispenser namin dahil nag brownout nga kahapon mga boss, kaya lahat kami nabili ngayon ng tubig. Sinigang mga boss, sinigang na baboy. Kasi siya na kayo kung medyo may naririnig kayong ingay. Ito kasi yun, tangkay ng tubig, heater. Andito ako sa dressing room namin mga boss. Kaya pasensya na kayo sa nakikita yung mga itsura kasi dressing room lang namin to mga boss. Dito na ako kumakain. Dito na yung nakasanayan namin kumain kasi pag may nakasalang kami sa oven, so tatayo ka kapag nag-alarm na yung ano doon, yung sinasalang mo. Kasi siniset namin yung timer nun eh. Kapag baker ka dito mga boss, wala kang break time na 1 hour. Dire-diretso yung trabaho mo. Ang pasok mo 8 hours lang.
Tapos binibigyan ka lang ng break ng amo namin. Konsiderasyon lang yun sa'yo na kumain ka, pero dapat tuloy pa rin yung trabaho mo. Pag may nakasalang ka sa oven, tulad ng mga tasty, yung mga ganyang ban sa mga malalaki, matagal yun eh, mga mahigit, mga kalahating oras, mga ganyan. So, habang nakasalang yun, kumain ka na. Ikaw na rin yung gagawa ng diskarte mo kung paano ka makakakain, na hindi humihinto yung paggawa mo ng tinapay. Kaya tayo mga boss, ang dami ko sinasabi is You guys, Darren's here. sarap dito sa sinigang mga boss, yung may taba-taba eh, oh. Ano? Panalo. Naalala ko nung nagtrabaho ko sa Dubai at sa Qatar, baker pa din mga boss. Ganito rin yung sistema. Nagbabaon din ako. Tapos doon din ako kumakain sa loob ng production. Kasi dito sa amin sa IGE, sa supermarket, kapag ang trabaho mo ay cashier, 9 hours kang magtatrabaho, tapos yung 1 hour doon, break time mo. Naalala ko nung bata-bata ako, na kapag natulong ako sa tito ko sa bakery, may mga tao na parang ang baba ng tingin sa panadero pag nagtatrabaho sa mga maliliit na bakery. Na alala ko dati na tinanong, anong trabaho mo? Nagtatrabaho sa panaderia. Bakit doon ka nagtatrabaho? Ganyan. Mababa yung tingin nila sa panadero. Dapat hindi gano'n. Una-una, marangal na trabaho to. Isa pa, skilled na trabaho to mga boss. Pag baker ka, hindi basta-basta ganun kadaling mag-bake mga boss. Pinag-aaralan talaga yan. At saka marami kang pwedeng magawan tinapay dyan mga boss. Pag ikaw ay isang baker, skilled na trabaho yung mga boss. Dito sa Canada, ang taas ng tingin sa'yo dito kapag ikaw ay isang baker, lalo na kapag ikaw ay certified baker dito, yung nakakuha ka ng ticket na tinatawag nila. Sa atin parang TESDA ba? Parang kumuha ka ng short courses, kasi gumawa ako sa Pilipinas nun eh. Pag meron ka nun dito, yung ticket na sinasabi na bilang baker talaga, certified baker, mataas ang sahod nun mga boss. Pwede kang mag-demand ng sahod. Kaya ako, dumating ako dito, tinanong lang ako ng amo namin kung may certificate ako sa baker. Sabi ko, meron naman sa Pilipinas. Hindi ko na ninais na kumuha pa nun dito, mag-training. Kasi parang parang okay na to. Okay na to na hindi man ganun kataas yung sweldo. At least, pag pinadaw ng sa Pilipinas, doble naman yung value ng pera natin doon. Isa pa, maglalaan ka talaga ng maraming oras doon eh. May ibang trabaho pa ako.
Tapos hindi pa dito yung school nun. Sa ibang town, malayo. Kaya masasabi ko, shout out sa mga panadero na nagtatrabaho sa mga maliliit na bakery sa atin sa Pilipinas. Saludo ako sa inyo mga boss. Saan tayo mga boss? Yung tulad ng mga boss, pag may bumibili, dito ka sa pagkain. Amoy langaw. Doon po sa mga nagtatrabaho sa maliliit na bakery, pagpatuloy nyo lang po yan. Tapos kung mga nagbibigay po ng certificate yung pinagtatrabahuan yung mga maliliit na bakery, malaking tulong po sa inyo. Lalo na kung mag-apply po kayo pa abroad, mabilis po kayo matatanggap. Basta meron pong certificate kayo na makukuha sa inyong company o sa inyong bakery na pagtatrabaho.